Pasalamat na sila Nestor Rivera and family, Bruza family, Makatangay family, Rodel Couture Shop, Davao City, Dr. Rita Grace Avero, Virginia Aguilera, Jerry Chanco, Antonio Castañeda, Caroline Ann Hovelianos, Julieta Roselada. Para sa nagdiriwan ng kanyang karawan, Julieta Roselada. Para sa tanging kailangan nina Sonia Velasco, Elizabeth de Guzman, Hera Enjoy Lincopines, Rachel Joaquin Christensen, Rowena T. Ramos, Gina Morales Reyes, Caroline Ann Hovelianos, Ana Lechon House, Baby Enriquez. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Rachel Joaquin Christensen, Mignon and Edwin Pecho, Rowena Ramos, Corazon Bangayan. Para sa kaluluwa ni na Holy Father Pope Francis, Reverend Father Ricardo D. Torrefiel, Jesus and Monina Lucas, Pilar Rodriguez Lucas, Victor Pali Gaza Jr., Ricky Legaspi, Efren Castañeda, Ninyang Gaza Robles, Irene Javier, Denisa Barbon Makiling, Leonardo R. Abeleda, Nicholson S. Abeleda, Lourdes Yupanco Sare, Angel Sihuko Sr., Lydia Galang Sihuko, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bagos Cruz, Basilia Bagos Quizon, Julieta Villaviray Cruz, Gregorio Torrefiel Tan, Esther Javier, Maura de la Cruz Rojas, Avelino Caputan, Maria Adaw, Roberta Año Nuevo, Valentino Alejo, Antonio and Leticia Sibuco, Leonila S. Mame, Leon and Margarita Aquino, Valentino Aquino, Victorio Aquino, Jasper Aquino, Francisco and Lolita Lopez, Heriberta R. Camos, Lorena Cacho, Imelda C. Caranay, Adela Hazareno, Delisa Plana, Jose and Bienvenida Tindo, Rizalindo Tinto, Salvador and Esperanza Tomas, John Edwin Tomas, Robert Tomas, Angelo Tomas, Leonor Andres, Antonio Francisco, Lydia Santos, Bienvenido Navarro, Anisita Coliano, Antonio and Salvacion Espedita, Josefina and George Trinidad, Ramoncito Trinidad, Melba Trinidad, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kinagagalak po namin ang inyong pakikiisa sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon.
magtayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Pagsumikapan at hilingin natin sa banal na misang ito na tanggapin at isabuhay natin ang aral at pagmamahal na dulot ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga biyaya ng ating pananampalataya. Kaya naman upang maging karapat-dapat tayo sa banal na pagdiriwang na ito, tayo'y tumanahimik saglit at alalahanin ang ating pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Sa mga panahon na kinukubli at itinatago natin ang ating pagmamahal, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga panahon na nagiging mapanakit tayo sa ating pagmamahal, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga panahon na nagiging alipin tayo at nakamamatay ang ating pinipiling pagmamahal, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating
sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy.
kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. At kinakalinga niya ang mga may takot sa kanya. Kailan may wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Poong, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay, at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Buong pusong iingatan, susundin ng buong lugod. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin. Subalit, hindi karunungan ng sanlibutan ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikadarakila bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahonang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, na nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba.
ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid kay Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buwan ng Pebrero ay tinuguri ang buwan ng pag-ibig. Dahil una na rito, ang sikat na araw ng Valentine's Day. No? Ngayon ay Valentine's Day. No? So, wala pang bumabati sa inyo, Happy Valentine's Day. Ngunit alam nyo ba na hindi lamang ito ang araw na ipinagdiriwang natin, ang pagmamahal? No? Ang buwan ng Pebrero ay hindi lamang tungkol sa Valentine's Day. Ngayong taon, no, pagdiriwang natin sa darating na Miyerkules, ang Miyerkules ng Abo or Ash Wednesday. Simula ng dakilang panahon ng Kwaresma. Panahon sa paggunita ng dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. At sa katapusan naman ng Pebrero, 25th of February, gugunitain naman ng ating bansa ang ika-40 taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Isang patunay na ang pagmamahal sa bayan at kapayapaan ay maaaring gamitin upang makamit ang pagbabago sa lipunan. No? So, yung mga mapuputi buhok dyan, no? Inabutan nyo po yung EDSA, no? Sana po ay nung panahon na yun ay nakibaka kayo. No? Dahil yun naman, mga kabataan, sila naman ang nakikibaka. No? Nang mapayapa at puno ng pagmamahal. No? That's the right way of revolution. Kaya naman ngayong buwan ng pag-ibig, magandang pagnilayan ang pag-ibig na tinuturo sa atin ng Diyos. Kung tutuusin, sa Kanya naman lahat nagbumula ang lahat ng pagmamahal, di ba? Sa totoo nga lang, Siya ang may akda ng tunay na pagmamahal. No? Kaya ngayon sa ating mga pagbasa, naglalarawan ito
pagmamahal, ito ay nagpapahayag. Ang tunay na pagmamahal, pinapahayag. True love declares. Sinasabi ng ating pangalawang pagbasa na hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. At kung ipagpapatuloy, subalit ito ay ipinahayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Ang taong tunay na nagmamahal, hindi natatakot na ipahayag sa buong mundo ang kanyang pagmamahal. Kapag tunay kang nagmamahal, pinapahayag mo to hindi sa mga iilan lamang, hindi sa mga taong gusto mong makarinig lamang, hindi lamang sa social media. Papahayag mo to sa lahat, to everyone. Kaya paano mo ito ipapahayag? Sa lahat. No? Maaari mong ipahayag ang iyong pagmamahal sa lahat sa pamamagitan ng batas. Ang pagpapahayag ng pagmamahal sa lahat ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng batas. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nagkukubli sa kadiliman at kasinungalingan. Ito ay nagpapasakop sa pagpapahayag na sinasang-ayunan ng batas. Ibig sabihin, ang batas, maaari mong gamitin to express your love for someone. No? Kaya nga kapag kinasal ka sa simbahan, meron kang pinipirmahang marriage contract. Paano mo malalaman ang isang tao ay walang minamahal o hindi kasal? Anong hihingin mo sa batas? Senomar. Ano yung senomar? Certificate of no marriage. Ang batas ang magpoprotekta sa pagmamahal na ipinapahayag mo para sa lahat. At ito rin ang magpapatibay na ang pinapahayag mong pagmamahal sa isang tao ay mananatili habang buhay. Ano bang humahadlang sa isang tao, sa isang pagmamahal na ipahayag para sa lahat? Di ba? Anong humahadlang sa iyo para gamitin ang batas upang ipahayag ang iyong pagmamahal? Hindi ba parang mahirap, lalo na sa mga nagsasama lamang, kapag tinatanong kayo, ang sagot nyo lang, live-in. Diba? Nagsasama lang kami. No? Marahil, nasasanay na tayo sa ganun. Paano kapag mayroon na kayong naipundar? Paano pag may mga bagay na kayong dalawa lamang ang nagmamay-ari? At ang mas masakit pa, paano kapag may anak kayo? At nakita ng inyong mga anak na may mga ibang nagsasama na kasal. At tatanungin kayo, Mami, Daddy, bakit hindi kayo kasal? Mahirap magpaliwanag.
ipaliwanag ang isang pagmamahal na hindi na ipapahayag sa lahat. At mas malaking abala ang dulot ng nagkukubling pagmamahal kumpara sa mabuting dulot nito. Iba nga may biro ngayon, no, Valentine's, no? Ang kadate mo si legal, no, si legal wife, si legal husband. Bukas daw, February 15, ang kadate mo naman ay yung kabet, no? May ganun daw na wife ngayon, bukas kabet, no? So biro lang yun, no? Laking abala, di ba? Kaya sa mga nagmamahal, no, siguraduhin ninyong pinapahayag ito ng tama. Pinapahayag nito hindi sa iilan lamang. Ang tunay na nagmamahal, hindi natatakot ipahayag ito sa lahat. Pangalawa, mga kapatid, ang tunay na pagmamahal may malasakit. True love cares. Kung ipagpapatuloy natin yung usapin ng pagmamahal sa buhay pag-aasawa, no? Kung mapapaisip kayo, Father, marami naman ngayon failed marriages. No? Realistically, Father, maging totoo tayo. Maraming naghihiwalay, maraming broken families. Totoo po yun. No? Hindi natin yun ikinakaila. Hindi natin yun itinatago. Sa isang latest survey nga lang, no? Hati ang isdiwa ng mga Pilipino tungkol sa divorce. May kalahati gustong divorce, may kalahati ayaw. At ang rason naman ng mga may gusto ng divorce dahil nga domestically abused, problematic spouse, at series of infidelities. Diba? Marami pa dahilan. Kaya dito naman papasok, mga kapatid, yung pangalawang katangian ng pagmamahal. May malasakit. Nagmamahal ka hindi dahil may pakinabang sa iyo ang tao. Yan ang isang unang dahilan kaya naghihiwalay ang mag-asawa o kaya nagsasama ang mag-asawa. Dahil may pakinabang siya sa akin. Ngayon, nawala na siyang pakinabang, hahanapan ko siya ng paraan para pakinabangan ko siya. Sasaktan ko. Kapag nagagalit ako sa opisina, siya ang bubugbugin ko. Pangit na siya, papapangitin ko pa. No? Di niya na ako napapaligaya. Di papaligayahin ko sarili ko sa gusto kong paraan. Pakinabang. Kaya naman ang tunay na pagmamahal, hindi ayon sa pakinabang. Nagmamahal ka dahil iniingatan, ginagalang at inaalagaan mo ang buhay ng iyong minamahal. Kaya nga sa ating ebanghelyo, pinagtibay ni Jesus ang dalawang batas. Yung huwag kang papatay at huwag kang makikiapid. Hindi na lamang yun ang batas. Sabi ni Jesus, sino man na nag-iisip sa kanyang puso na saktan o mag-isip ng kahalayan sa kanyang kapwa, siya ay nagkakasala na. Para kay Jesus, ang panlabas na gawain ito ay nagmumula sa maling intensyon. Hindi ka naman makakaisip kung gumawa ng pagpatay o gumawa ng kahalayan kung hindi mo ito
inag-isipan, kung hindi ito nagmumula sa iyong puso. Kaya ang paanyaya niya, alisin ang mga masasamang hangarin na ito. At para maalis ito, palitan ng mga mabubuting hangarin. Palitan ng intensyon na pagmalasakitan, alagaan, galangin, respetuhin ang buhay ng iyong minamahal. Kaya ang isang taong mapanakit, ang isang taong mahalay, hindi tuluyang magbabago kung sa puso niya ay hindi siya matututong magmalasakit. Ano bang humahadlang sa isang tao na magmahal ng may pagmamalasakit? Ang sarili niyang kapakanan, ang pakinabang ng tao. Kaya, kung tunay kang nagmamahal, magsisimula ito sa malasakit, paggalang, at pagkalinga sa kapakanan ng iyong minamahal. Ang tunay na nagmamahal may malasakit. At panghuli, mga kapatid, ang tunay na pagmamahal laging pumipili. True love decides. Marahil malinaw na sa atin ang tunay na halaga ng pagmamahal. Pero ang pinakamahalagang sangkap ng pagmamahal ay walang iba kung hindi ang pagpili. Sinasabi ng ating unang pagbasa, kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili, ang siya mong tutunguhan. Kaya sa pagmamahal, walang sapilitan. Sa kasal nga lamang, tinatanong ang magkasintahan sa harap ng altar kung sila ba ay malaya na humaharap sa sakramentong ito. At dahil kung sila ay malaya, maaari silang makapili ng malaya. Hindi lumalago ang pagmamahal kapag ito ay hindi malaya. Ang pagmamahal na hindi malaya ay isang pagmamahal na nang aalipin, nakakasakal, nakakamatay. Kaya tama ang unang pagbasa. Makakapili lamang tayo kapag tayo ay malaya. Mabubuhay at lalago lamang tayo sa pagmamahal kung tayo ay malaya. Hindi ba masarap sa pakiramdam kung ang taong mahal mo ay malaya ka ring minamahal? Hindi ba ang pakiramdam nun halos langit? Dahil mahal ka ng buong kalayaan. Hindi mo siya pinipilit, hindi mo siya ginagawang alipin, mahal ka niya dahil pinili at malaya ka niyang minamahal. Kung tayo nasasarapan at masaya ang ating pakiramdam sa isang taong malayang nagmamahal sa atin, ano pa kaya ang nararamdaman ng Diyos kung tayo mismo malaya natin siyang minamahal?
Mga kapatid, ngayong buwan ng pag-ibig, turuan natin ang ating mga sarili ng tunay na pagmamahal. Walang takot sa pagpapahayag, may malasakit, at higit sa lahat, malaya ang pagpili. Tayo ay nilikha para sa ganitong uri ng pagmamahal. Huwag mong ipagkait sa iyong sarili, sa iyong kapwa, lalo na sa Diyos, ang pagkakataon na makapagmahal ng tunay. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lala ni Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay na libing, nanahok sa naroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. taas natin sa Diyos ang ating mga panalangin, pagpapahayag ng ating tunay na pagmamahal, ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo, O Diyos, ang mga pinuno ng simbahan upang mabatid nila ang pagkilos ng iyong espiritu sa daigdig ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Lagi nawang tuparin ng aming mga pinuno sa pamahalaan ang tungkulin nilang maglingkod ng tapat sa mga mamamayan para sa kaunlaran ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo ang bawat pamilyang maipahayag ang iyong kabutihan sa pagsisikap ng bawat kasapi nito na maging mapagmahal sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloyin mo sa iyong kaharian ang yumao naming mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Itaas natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga daing ng ating pamayanan at ang ating pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Lahat ng ito'y samot dalangin namin sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambahin niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birhen mong bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Ang sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga pupuno ang langit at lupa, dakilan mo. Hosana sa kaitaasan. Nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Namatay ang iyong anak, buhay bilang Mesiyas, magbabalik sa wakas. Mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming
ispot ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, San Bartolome na aming patron, San Cirilo at San Metodio, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tunay na pagmamahal ang itinuturo sa atin ni Jesus. Kaya naman sa pamamagitan ng kanyang panalangin tinuro, matularan natin ang pagmamahal niya sa Diyos. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kung ngayon mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan
kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa maiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat para sa ilang mga paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RNF Audio. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang kabuang nalikang po natin mula sa second collection at pledges ay 2,389,732 pesos. Tayo po ay nag-umpisa na ng pagbabayad at nawa ay patuloy po natin ipagdasal ang katuparan ng gawain ito alin natin sa ating patron San Bartolome upang mapalawig at mapatibay ang ating pamiminto sa ating patron San Bartolome. Inaniyaan po ang lahat sa pagnonobena tuwing Martes, 5 p.m. at 5:30 p.m. banal na misa na susundan ng panalangin para sa mga may sakit at pagpapahid ng langis. Kwentong San Bartolome, ikaw ba ay may patotoo o pangyayari sa iyong buhay na tinulungan at ginabayan ka ng mga panalangin ng ating patron si San Bartolome? Kung meron po kayong kwentong himala, maaari po kayong sumulat at ipabot ito sa ating parish office. Ang mga oras ng misa para sa Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday ay mga sumusunod: 6 a.m., 7:30 a.m., 12 noon, 5:30 p.m. at 7 p.m. Malugod po namin kayo inaniyahan makiisa at dumalo sa Parish Lenten Recollection sa darating na Sabado, February 21, sa ganap na 7 p.m. sa loob ng ating simbahan. Ang ating recollection speaker ay si Reverend Father Dave Concepcion. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng ating parokya o bisitahin nating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo, naglingkod at nagsiganap sa ating banal na misa, sa mga naghandog po ng kanilang mga biyaya para sa ating mga gawain, lalong-lalo na sa mga patuloy na tumatangkilik ng ating sambayanihan, ng ating pagsasaayos ng sound system, para po sa ating mga advokasya, gawain ng parokya. Maraming salamat po. Naway maging mabunga, maayos, matiwasay, at ligtas ang inyong darating na linggo, at mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.